Ayun, so good evening guys. Ngayon ay Friday, November 8, 2024 at mahina pa rin yung market natin. So laglag pa rin tayo at nagkaroon pa nga tayo ng retest dito sa 6,900 malapit dito sa MA o dito mismo sa MA 100 ng index natin. So nag-close tayo, red pa din naman siya kahit na bumawi siya negative 0.53%. Ang bad lang sa kanya, below tayo ng 7,000 levels naman. So 6,977.18 tapos labasan ulit tayo ng halos 2 billion na net foreign dito sell dito sa market natin. So makita mo mahina talaga maliban lang dito kay GGS natin. So majority pa rin ng mga big caps. Laglagan pa rin siya kasi umalis nga po yung mga investors natin. Pero nakita ko yung futures dito sa US market parang pa-correct na rin sila. So medyo malakas din kasi yung sipa nila. So parang sunod-sunod din yung yung mga foreigners, diba? Kung saan umakyat, nandun sila. Pero dito malamang cut loss yung mga majority ng foreigners dito sa markets natin. So anyway, since halos 2 billion yan, so ang bilang natin sa kanya 5 billion na lang po yung nandito na foreigners sa market natin. Okay, so hopefully yan naman na yung pinaka-bottom natin kasi halos oversold na si Philippine Stock Exchange Index po natin. Ayan. So, nanguna sa lista natin sa mga trending stocks sa ngayon, si dito, nag-bounce kasi siya ng 5.94% and meron siya ng tulak ko. May nagtulak sa kanya na 8.33 million. Tapos si FCG natin, dapat pala yung tipin ako dito kinain yung mga gains natin. So, negative 4.71%. So, meron siyang sell na 280K. Macro Asia, lumalaban pa rin si Mac, no? 0.85% again and meron tayong 6.4 million net foreign sale. Tapos si OGP, meron siyang gain na 3.76. Nag-bounce din to, no? Tapos meron siyang 2.4 million net foreign buy. ICT, ayan, so nagbe-breakdown, di ba? Yung usapan natin kahapon. Ang laki kasi yun 2 billion yung lumabas sa kanya. So negative 1.85% and meron siyang pahabol na 64.25 million net foreign sell. Tapos si Globe, buti pa si Globe, nag-bounce 1.77% pero net foreign sell siya ng 25.23 million. Ayan. So wala tayong mapuntahan na stocks. Investor mode tayo. Hanap tayo ng mga stocks na pwedeng mag-bounce for next week trading natin. Kasi siguro kung grabe din yung, di ba sabi ko sa inyo, lumabas yung foreigner, dami niyan, tapos pumunta sa US, pababa yung US ngayon. Trap ngayon yung mga pumasok doon sa US market. Pero si crypto malakas talaga. Kasi sa current price niya, nasa 76K si Bitcoin natin. Okay? So disclaimer pa rin guys, yung ating review is for educational purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market, due diligence lang po ako ng stocks. Yung gusto mong bilhin naman. And then, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka dito sa mga reviews natin or kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets, join ka lang dito sa trading community natin. Okay? So, check mo lang po yung ating daily uploaded videos, company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, at saka yung mga risk management and yung mga learnings natin na basic dito sa market. And then follow mo din po ako dito sa ating Palavi Trader, crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Social media, yung ating Palavi Trader na Facebook account. Check mo lang po yan. So, hindi makabawi yung mga alaga natin. Palavi Trader na Facebook page. Tapos sa Buday Peak, yung mga articles po natin dito sa local market, dito sa US, and dito sa bandang cryptos naman. And then, Twitter. Ayan. So, ano bang na-post natin for today? Wala pa yata yung summary ni Philippine Stock Exchange. So, silipin natin. Baka meron na siya. Okay, so na-post ko na pala. So, hanapin natin. Hindi ko tanda ko saan ko nailagay yon. Kasi walang magandang ma-post dito sa sa market natin. Okay. So, very bad pa rin. 1.9 billion. So, tandaan natin, pag wala yung foreigners, wala din tayo masyadong aasahan na bounce sa ngayon dito sa market natin. So, nag-bounce si mining. Okay, mining stocks yung panalo ngayon. Nag-up siya ng 1.26%.
And then si property 0.35%. Pero tinamaan si holding firms, yung mga big caps naman natin at saka dito sa finance ng mga stocks naman. Okay? Okay, so foreign funds po. Ito yung mga binili ng mga foreigners. East West, Manila Water, CNPF, PPC, CIC, DFC, ARIDS, at saka si dito. So bilang na bilang yung foreigners. And then bintahan pa rin. BDO, BPI, CVC, ASEN, APF, GEN, DNL, GSMI, Jollibee, Keeper, IMI, Aboites, AJ, JT Cap, Alicreats, Robinson, RLC, Globe, at saka si TEL. So Alternergy subsidiary acquires 100% of Tablas Straight Offshore Wind Power. Okay, in closing, below, ayaw man natin, below 7K ulit, 6,977.18. Drop na tayo na negative 0.53%. So Global Ferronickel Holdings reports 502.6 million net income to shareholders for the first 9 months of 2024. Okay? Tapos recap, okay na yan. ASN, net income rose to 24%. So maganda pala yung income ni ASN. Kailan? Wala pa yung sentiment natin. SLI declares special cash dividend of 0.04 peso per common share. DMCI, mahina, down by 23% sa earnings. ICT, share buyback transaction at 369 to 400. Ayan. So meron pala siyang share buyback. So the board of PINMA approves acquisition of PINMA Insurance Brokers. Pure Gold, up siya ng 4.5%. China Bank, up ng 13.5%. Medyo mixed ang konti. Pero maganda yung, yung closing ng Asian markets. Pero yung, ewan ko, European markets, malakas ang drop eh. Ano kayo meron dito sa bandang Europe natin? APX, Asian Gold Related Stocks, with the metal after decline with the metal after Donald Trump pushed the dollar higher, pressure commodities. So okay, takeaways from rate cuts. So kasabay ng optimism kay Trump, kaya nag-rate cuts kagabi ng 25 basis points. So 4.75% na rin yung interest nila. So malamang susunod na rin si Philippines natin. Okay? So kanina umaga may mga berde pa naman. Robinson, minus 10% year over year. Mahina yung earnings. OGP, lakas oh. Ayan, kaya pala pumitik to ng 3%. 620% year over year siya. Maganda pala earnings niya. ASN, minus 21% pala sa ASN. Di ba? Ba't kanina sabi, umakyat siya. Okay, Oceana Gold, CREEP. O, ayan, mataas na dividends. O, yung mga mahilig sa dividend stocks. 6.7%, ASN output 31%. Trump likely to let Powell to serve out term until May 2026. Ayan, nagkakat siya ng interest rates. So Bitcoin, all-time high ulit, 76K. MEG, net income for 9 months plus 16%. Cebu Pacific will launch direct flights from Manila to Sapporo, Hokkaido, sa Japan yan, no? Monde, Nissan report 13.8% drop in Q3. Okay, tapos share buyback, AGI, Robinsons, Costco at saka si ICT. Okay, so maganda kagabi yung yung closing, pero ngayon mukhang pullback yung mga alaga natin sa US. Double Dragon Hotel 101 chain aims for presence in all 50 US states. DNL industry anticipates surpassing last year's profit of 2.3 billion peso. House clears mayor franchise extension. Members of the House Representative approved on third final reading, breaking. Federal Reserve cut Fed runs rates by 25 BPS to 4.75. Tapos yung galaw natin kapon, maganda pala yung mga minero natin, no? So umakyat, kaya pala maganda si mining stocks. Okay? So yan lang. May bad news pala tong si FCG, oh. Mukhang magbebenta ng shares si Monde dito kay FCG natin. Okay? Tapos yung galawan sa US market, okay, malakas pa siya kagabi. Maliban kay Dow Futures. Ayan, bumabawi na siya. Tapos ngayon, yung futures ng mga stocks doon is pullback. Pullback yung galawan. Okay? So, ayan, patalas ulit yung mga gusto po ng guide. So, check nyo lang po yung yung Patreon channel natin. So, very difficult times during this time. So, ito yung best time na mag-aral tayo sa together
dito sa markets natin. Okay? So, pwede mo check yung ating Patreon channel. So, balik tayo dito sa chart. So, hindi nagbabago yung analysis natin kumpara kahapon kasi nag-retest lang siya ng support. So, meron tayong maliit na trading channel. No? So, naipit tayo dito sa range na to. Next week na siguro natin siya makikita. Ayan o, meron siyang range. Last time dito na konti. So, yun yung ginagawa ng market natin. Kaya nagkakaroon ng support dito sa 6,900 level. Pero mukhang antay na ng market, no? So, isa pang bad day, oversold na si PSE. Yun na siguro yung time niya para magkaroon ng technical bounce. So, sabi nga natin, pag oversold si PSE, kahit pa paano, meron naman siya yung mga technical bounces natin. Ayan. So, ang pangit lang dito, ng trap si PSE. Kasi nag-start tayo ng RSI 77, and ngayon, dire-diretso eh. So, nasa RSI 34 na tayo. Ayan. So, talagang ano, no? Yung minsan, yung indicators natin, dumidiretso talaga yung ano yung mga price action niya. Okay, so very bad yung galaw natin, 1.5 billion, halos paubos na. Net foreign buy is tansya natin. Nasa more than 5 billion na lang po yung net foreign buy dito sa market natin. Okay? So, very bad. Tignan natin yung mga winners dito sa market natin. Sa big caps muna. Sige. Wala yata tayo nabasa kanina. So, Ali, minus 1.27. BPI, 1.4. Drop ICT, minus 1.85. SM, minus 2.55. Ayala, minus 1.84. Jollibee, minus 1.89. So, sawa tayo sa ano. Nag-bounce pala si Converge. Ayan. So, at least maganda tignan yung galawan ni Converge natin. So, yung ba pinakamalakas ang drop sa big caps na yun. Pure Gold, lakas din ng bounce, 3%. Meralco, 1.4. Si Globe, ayan, pinag-usapan siguro dahil dito sa, malit lang naman. Meron siyang dividends na parating. Macro Asia, dito, ayan, nag-upsi dito natin. FCG nag-drop. Okay. So, tingin tayo dito sa mga winners ng market. Sino ba pinakamalakas dito? Okay, dito pa rin. Ayan, buhay na buhay yung galon dito. May volume pa. 5.94%. APBI, ba nag-breakout? 5.47. Converge. Vitarich, ayan, nabubuhay. 4.62, kaya lang picture niya downtrend. Tapos, OGP, ayan, panalo dahil dun sa laki pala ng earnings niya. Megawide, 3.45%. GGS, ba nabuhay siya, no? Pero net foreign sale, 3.45%. Okay? So, sa losers, sino tinamaan? Hanap lang ako na may volume, FCG, 4.71%. Okay? So, yan na rin siguro, no? Hindi pa X-date, laglag si hindi lalo pa pag X-date niya, baka dito na tayo sa MA 100. Magkaroon ng support, 7, minus 3%, XE, minus 3.7. Takot na rin si XG Plus, minus 2.67, pa-breakdown na. At saka si BHI, minus 2.22%. Ayun, nag-breakdown na rin si BHI natin. Okay? So, wala tayong puntahan na mga stocks. Aral-aral na lang muna tayo over the weekends. Okay, so silip tayo dito sa galawan sa US market. So, okay nga yung galawan nila kapon, pero ngayon, pullback kaya. So, nakita naman natin yung chart. No? Hindi pa naman overbought nasa below RSI 60 pa rin si S&P. Kaya lang siguro after ng 2 days na rally, puro profit taking na. Kaya nalalaglag yung price action na yan. Lakas ng laglag pala dito sa European stocks, no? Okay, kaya pala laglag yung isang European stocks ko. Tapos dito sa Asia, mix. Pero mas marami yung verde, no? Ayan. So, anyway, tayo tinamaan sa negative sentiment ng pagkapanalo ni Donald Trump. So, dito sa crypto, malakas pa rin. Ayan. Congrats sa mga traders dito. Bitcoin, 76K. Ethereum, 2.9 ulit. Tapos si BNB, 590 yan. Lakas ni Sol. Ilang araw na to, si Ada, nag-up ulit. 17%. Dami ulit, maganda yung galaw dito sa crypto. Congrats dun sa mga cryptonatics. Balik tayo dito and okay. Review na lang natin kahit na hindi maganda yung yung market natin.
Ayun, at least meron tayong makita na pag-aaralan. So, nagba-bounce si dito. Babalik natin to, no? Tapos, support is dito sa may gap area natin. Ayan. So, yan lang muna. Ibabalik natin dito sa trading range na to. Bago tayo tumingin dito is after na magkaroon niya ng pullback. So, malakas din malakas yung drop niya. Rather bounce, 5.94%. And meron nagtulak na 8 million net foreign buy. Ayan. So, gumanda ulit yung itsura niya after, nag-pullback lang siya after ng overbought. Then, ang problema doon sa pullback, ang laki. So, lalakas ng swing niya dito natin. Okay, so ganyan na lang muna. So, wala pa yung mga presyo. Hindi ko pa nabasa magkano yung bili ni Summit Telco kay dito natin at saka kailan naman niya babayaran po. Ano sa palagay mo, magkano bili niya? 2 piso or sa current price na 2.24 naman. Okay? So, yun lang yung nakita natin kay dito. Next, FCG. So, pullback na rin. Profit taking na sila. Okay, warning sign na pala yung yung drop natin. Nagkaroon tuloy tayo ng mababang support. Okay, so dito na tayo titingin sa kanya, no? O malapit dito sa MA 100. Lalo na may parating siya na dividend. So magbe-in pa yan kay Figaro Coffee natin. So dalawa yung bad news. Good news naman pala yan, dividends. Pero yung isang bad news natin sa kanya is, di ba nabasa natin kanina, si Monde, maglalabas siya ng mga hawak na shares dito kay FCG. Bakit kaya? Kailangan niya ng ng capital. Anyway, bottom line siguro panalo din siya kung anong month siya nag-invest. Piso ba 'yon o mas mababa? Kasi kung nag-invest siya around January, February, March, panalo pa rin naman si Mondi dito. Okay? So very bad, wala pa rin yung support. Hindi pa natin masabi na yan yung pinaka-bottom. And negative 4.71%, 280K net foreign sell. Next, Macro Asia. So buti pa si Mac lumalaban. Halos nag-breakdown na rin siya kanina. No? So remains to be seen kung talagang hindi na kaya ni Macro Asia natin. Pero lalagay ko pa rin dito sa bandang taas. May optimism pa rin kasi lumaban yung price action natin. So 0.85% and meron siyang 6.4 million net foreign sale. Ayan. So yan yung pinaka-trend niya talaga kasi ito nag-bounce after matouch tong support level natin. So ito pala yung pinaka-support ni Macro Asia natin. Okay? So hindi ba nakita? Ito yung pinaka-trend nitong si Macro Asia. So RSI wise, mahina din. May konting bounce sa 50 pero bearish yung itsura ng MACD formation. Next, OGP. So yun na yun yung 600% earnings. Yung catalyst natin kaya lumaban siya. Tama-tama, malaki din to 5.23% at bumalik sa optimism sa support, may resistance, so nagsiso yung price action, 3.76% up, 2.4 million net foreign buy. Okay, above RSI 50 ba tayo? Above siya ng konti. So meron pa, may catalyst pa si OGP. Kaya lang medyo trap tayo dito sa malaking trading range. Next, ICT. So pinag-uusapan siya kasi yung drawdown niya kahapon to, no? Okay, marami yata nakabantay kay ICT natin kasi hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin siya. Okay, so nagre-retest siya dito sa malapit sa MA 100. Nag-bounce naman siya, no? Nag-bounce siya ng konti. Negative 1.85%. Kaya lang, net foreign sale pa rin, 64.25 million. So, baka pumunta na rin sa oversold condition kasi lahat ayan, malakas yung dos-dos ng price action natin. And then lastly, si Globe, nag-up siya ng 1.77%. So nagkakaroon siya na pinag-usapan dahil meron siyang consolidation. Nagko-conso yung price action natin sa kanya. So bago tayo maging bullish, balik muna natin sa MA 100, yung pinaka-support natin sa kanya. Okay na rin kahit pa paano kasi lumalaban naman siya. Meron siyang support. Ayan. So halos mag-reverse na rin yung direction ng MACD formation. 1.77% and 25.23 million net foreign sale. Okay? So, review na lang ulit tayo ng galawan ng market kasi Friday na naman over the weekends. So, yun lang yung magagawa natin at magantay tayo sa good news sa market natin. Kailan lumalabas kasi ito So, hanggat hindi bumabalik si foreigners, kahit 100 million lang, 200 million, okay na yun.
para magkaroon tayo ng medyo malakas na support malapit dito sa MA 100. Binutas niya din yung MA 100 kanina. Okay, so yun lang muna. Aral-aral na lang ulit muna habang mahina yung market natin and note tayo sa US market. Tingnan natin kung ano yung mga ang dami din gumagalaw na na stocks pa rin sa sa US. So habang mahina si PSE, accumulate lang tayo dito sa baba and then tingin tayo ng ibang markets. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Bago time close, please don't forget to subscribe dito sa ating Collaborator Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo nag-guide trading community, crypto community natin. Follow mo na lang ako dito sa crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Happy weekends po.